You were saying, kasi sabi niyo may chatter, no? Dito sa mga retired generals na pro Duterte. Gano'n ba kalaki itong grupo nito at gano'n kaseryoso yung threat coming from them? Sabi ko nga, ang attitude po natin dyan, since galing tayo dyan, ayaw natin i-underestimate, ayaw natin maging complacent kasi hindi natin alam kung merong isang lurker na active general dyan o colonel na impluwensyahan nila o naniwala dun sa kanilang mga propaganda, pwedeng yun na maging simula doon. Kasi ang tinatawag namin dyan agitation phase eh. So parang nag-aano sila, ginagalit nila yung mga opisyal. Kasi ang next step naman nun is recruitment phase. So pag agitated na, pag na-recruit mo na, next nun, organizing phase na. Yun, until yun na yun, mag-execution phase na sila. Wala pa naman dun sa recruitment phase kasi so far, ilang beses na sila nag-a-attempt mag-recruit pero wala pa namang kumakagat. So hindi lumalaki yung kanilang circle. But you know how these things go, biglaan na lang yan na gumugulong kagaya nung panahon ni former President Erap. Nung una, wala ring mga involved, pero nung nag-snowball na, ang bilis. Diretso na agad sa withdrawal of support. So yan po yan. Ang bottom line po dito, ang nire-raise ko is merong mga ganyang pangyayari at sinasabi nila mismo, join sila dun sa hapon na rally at yun ang gagamitin nilang panawagan for an ouster. Yan po yan. Okay. And I showed you the receipts, Christian. Hindi ako nag-iimbento lang, screenshot sa kinaukulan. Kaya yun. That's where I'm coming from. So when I say na infiltrate yung na yan, yung grupo na yan, I was stating it as a matter of fact. Pero sinasabi ko ulit, nililinaw ko, sila Justice Carpio, sila Prof. Shelo Magno, sila Father Robert Reyes, hindi naman sila yon. Okay, yun po. Okay. Tapos linawin din natin. Kasi dun sa pahayag ng Clergy and Citizens for Good Governance, halo-halo yung issues, no? Basically, good governance, anti-corruption, kasama rin yung pagpapanagot kay Sara Duterte. Hindi ba enough yung message na yon to actually serve as a deterrent dito sa kung ano man pinaplano ng mga sinasabi niyong humalo o nag-infiltrate? Kaya nga ho, ang kanilang gustong mensahe, lahat sila kailangan palitan. Tapos maglalagay sila ng transition council na eventually, ang ilalagay nila, si Digong. Palagay nyo, itong Father Robert Reyes, sina Justice Carpio, ang ilalagay nila dyan, iluluklok nila, hindi. But by then, moot and academic na kasi nagamit na sila. Okay. Ilang retired generals or military officers po yung na-monitor nyong nasa likod nito? Ang nakita namin, ang mga pro Duterte generals doon, siguro mga 8. 8? Retired generals, so mga 8. Okay. Similar ba ito sa mga nadidinig ko rin before na RevGov naman? Yung pinupush nila RevGov? Ganon, similar yon. Okay. So, kasi alam nila na para inclusive sila, lalabas nila issue for both camps, tapos to justify kung bakit tatanggalin lahat. Then may ipapasok sila, council kuno, pero eventually, ang iluluklok nila, si Digong. Ngayon, when that time comes, who will oppose that? Sina Father Robert? Sina Shelo Magno? Sila Justice Carpio? I don't think so. So, yan po yung doon. So sa plano nila, yung ang messaging nitong binabanggit yung grupo, resign all, papatanggal sa pwesto both si Bibi at saka si Sara, mag-uupo ng transition government, eventually iluluklok si Digong. Ito yung sinasabi niya? Yes. Yan yung nila, ang ultimate plot nila. Kung gano'n,
Sorry, kung gano'n, di temporary removal ni Sara. Sila mismo, alam nilang kung si Sara din makaupo, erratic din si Sara eh. Baka outside di Colombo din sila dyan. Di ba? Hindi irrational eh. So kaya okay lang sa kanila matanggal din si Sara to make it palatable for everyone at the start. Di ba? O kaya kita mo parang, uy, ano to? Balanse ito. O balanse sa bungad. Pero ang ending, nakikita ba nila ending? Hindi nila nakikita ending. Mabablindside sila dito. Okay. Itatanong ko na rin yung binabato naman sa inyo ng mga na-offense sa sinabi ninyo, no? Ang binabato naman sa inyo, yung rally nyo raw, pro-BBM, kasi anti-Sara lang yung gusto nyo mangyari. Sara impeachment lang. Anong tugon nyo ron? Ang sa akin kasi dito, ano ba yung biggest issue na kailangan natin na matugunan? Di ba itong impeachment ni Sara? Kasi yung sinasabi nilang budget issue, okay, i-unpack natin yan. Kasi palagay ko maliwanag naman sa atin kung bakit nasa ibabaw talaga yung impeachment ni Sara na issue. Okay, tignan natin ngayon itong kanilang nilalabas na issue na sinasabi nila against kay President Marcos. Ano ba yan? Yung budget issue. Okay, unang-una, i-unpack natin, objectively, ako nakausap ko yung ibang organizers dyan eh. Sabi ko, convince me kung bakit natin i-embrace na kausa ito. So, for sure, walang corruption issue dito kasi budget pa lang nga, hindi pa nga nagagastos eh. Hindi ka magsabing, kahit tatanungin ko sila, magkano po ba yung nanakaw? Tanungin ko si Justice Carpio, he won't be able to say it precisely because budget pa lang. Okay. Next, sinasabi nila na unanimous na yung enrolled bill na ito yung pinirmahan, dinala sa Malacanang, walang blanco. So, therefore, walang unconstitutional sa aspeto nung proseso na yon. So, kung walang corruption issue, walang unconstitutional na ginawa, therefore, walang impeachable offense. Ang sinasabi nila, yung proseso ng House tsaka ng Senado, hindi nila naiintindihan yung proseso ng House tsaka ng Senado. Alam nyo ba dyan, you can even stop the legislative clock, no? You can even suspend the rules for as long as the majority adopts it. Kahit may blanco o wala yung BICAM report na yan, pagka hindi mo inobject yan, hindi ka humingi ng clean copy at nag-approve ka, it is approved. Yun po yun. Ang bottom line, kung yung ba sa enrolled copy, may nag-object ba dyan na, mali yung figures na nasa enrolled copy at sa enrolled bill kasi wala yan dito sa BICAM report. Wala ho, not a single advocate for this issue anything. Nag-iintriga lang, alam mo yun, may blanco, sabi ni Digong. May blanco, therefore, ang constitutional, dapat bawal yan. Ganyan na ginawa sa akin yung sa Scarborough issue, nagsosow ng intrigue. Ganyan ginawa kay Laila de Lima na, di ba, may mga sex video ko, ano-ano daw. Kumbaga, and they let the propaganda machine do its work. Ang unfortunate dito is you have well-meaning citizens like Father Robert, Justice Carpio, na who is going along for the ride. Kasi sabi ko nga, kung ano yung pinaglalaban natin dito na karumal-dumal na kailangan natin siyang itapat doon sa impeachment issue. Si Justice Carpio just recently sinabi niyang wala daw mali si President Marcos. So siya na mismo nag-clear. So actually, therefore walang yeah. Actually, nakausap ko kahapon si Justice Carpio. Ito sa broad, wide-ranging discussion. Natanong ko rin sa kanya yung blank. Ang sabi niya, ang problema dyan, miski din sa Supreme Court, ang titingnan yung enrolled bill kung meron bang blanco. Yeah. Wala raw. So, hindi titingnan ko ano man yung draft or yung papel na lumabas doon sa BICAM. Inga. At saka, syempre, yun ang sabi niya. Pero doon sa mga nagsisulong nitong issue ng blank, sino ba talaga nagpapatok nito? Si Duterte tsaka Ungab, no?
Yes. So, doon una, ang issue nito nila Prof. Shelo at saka nila Justice Carpio, yung pag-zero sa PhilHealth. Yung sa pag-zero sa PhilHealth, tsaka pagbawas sa DepEd funds, legitimate issue yan. Pero policy disagreement yan. Eh, yun ang priority ng presidente or hindi niya priority. Ano gagawin natin? 'Di ba? So, pwede mong ilabas na tipo, o dapat may budget diyan. Yes, okay 'yun. Pwede ka mag-press con diyan, pwede kayong pero na isasabay mo sa impeachment ni Sara, ile-level mo doon. Aba, may ano naman 'yan. At saka alam natin na kargado ito. May propaganda ops na nasa likod nito, kompleto ito. Pati yung troll machine nila, singular message, na parang may mabigat na kasalanan na nangyari. Kaya nga ina-unpack ko eh. Sabi ko, let's break it down. Walang corruption issue. Maliwanag na tayo dyan. Wala ring unconstitutional issue. So what are we talking about? It's the procedure na Senado na sinasabi ko. Napaka-liberal ng procedure ng Senado. To cite an example lang, Christian, kahit 3 senador lang pwedeng mag-pass on second reading ng isang bill. Technically, bawal yon, but for as long as nobody would object and raise the quorum issue, walang nag-quorum call, tuloy yon. Hindi mo pwedeng questionin na, hindi, napasaya na 3 lang. Hindi. Ba't hindi ka nag-object? Ganun yon. I understand. So, kailangan mo palaging, kailangan mo humingi ng clean, alam mo yung BICAM report? Pag nag-report po yung BICAM conferee, yung chairman ng Senate side, hindi po pine-present yung report. Now, if you are questioning kung tama ba yung pagkalagay doon, humingi ka ng clean copy from the Senate, yung LBRMO na tinatawag, bibigyan ka nun. Pagka hindi mo ginawa yun at hindi ka nag-object at na-adopt yun by the majority, that's done. Yun na po yun. Senator, I understand yung proseso na yan. No? Tama yung sinasabi ni Senator. Yung quorum is presumed until questioned at talaga nagbilangan, walang quorum. Pero dito, siguro ang issue, when it comes to corruption, wala pang nananakaw. Pero ang malaking issue rito yung paano kinakamada yung budget. Paano sinisingitan, paano naglalaki ng sangkatutak na port, which is a legitimate issue, hindi po ba? Yeah. Yes, it is a legitimate issue. But, nandoon yan sa budget. On paper, theoretically, pag sinabi mong magbibigay ka ng pondo for this agency or this sector, kahit na anong suspicion mo dyan na mapupunta sa bulsa ng ilan yan, aantayin mo pa rin gawin yon before you can actually say na merong corruption issue. Kaya alam nyo, Christian, during the 3 budget years ni Duterte when I was still in the Senate, hindi ko kini-question yung budget niya kasi prerogative niya yan as the chief executive. Ito yung aking programa para ma-fulfill ko yung mga pangako ko sa bayan. Ito yung priorities ko. I let him be. Babantayan mo lang yung implementation. Kasi doon mo sila mahuhuli dapat. Kasi pag sinabi natin kunyari yung AKAP or AIX or kung ano man tupad, alam niyo si VP Lenny nga after nung ginamit niya yung tupad na binigay sa kanya ni Senator Chis Escudero para malinis yung kanyang city. Ako yung kalabang ko sa Caloocan, ang daming AKAP, daming AIX, pero hindi ko ino-oppose yan kasi nakikita ko na nakakatanggap pa rin yung mga mahihirap. So, ano bang gagawin ko? If I oppose that, anong gagawin? Ilipat natin sa infrastructure? Alam naman natin na may nangyari din doon. Saan natin ilalagay? Di ba? Yeah, Senator, so, yes. Doon yata sa AKAP ang issue doon, hindi naman, kung nakakarating sa mahirap sa intended beneficiary, okay yan. Problema yung pumapapil yung mga politiko, pinalalabas sa kanila galing, tapos nagagamit sa eleksyon, tsaka sa patronage politics. Kumbaga, ang kakapal na mukha lang.
Hindi lang mahirap Yes, lunukin. ako I agree, Christian. Pero sa implementation yun. Pero sa budget itself, hindi mo makikita yon. Kaya nga sinasabi ko, ang bantayan yung implementation. Kasi alam nyo, may mga well-meaning na mga politiko din na binibigay din yan judiciously at hindi naman pumapapel din. Kaya nga sabi ko, yung kalaban ko, ang daming ganyan. I'm not concerned kasi nakikita ko kahit papano, yung mga taga-Caloocan pa rin yung nakaka-receive kahit sabihin pa nilang nanggaling sa kalaban ko yan, it's still fine. Kaysa sa ilagay nila sa infrastructure dyan na flood control project o kung ano man, na eventually talagang hindi mo na makikita yung ano. Ultimately, the concerns, yung skepticism, valid yan because of historical events, but hindi naman natin pa rin pwedeng ihinto na lang yan. Na tipong, wag na lang tayong magpasa ng budget para walang corruption. Hindi naman po mangyayari yun. Bantayan na lang natin implement. Okay. Yeah. Dito ba, Senator, sa basa nyo sa mga nangyayari, sabi nyo, talagang pinaka-importante rito, ang priority, I actually agree, no? The biggest evil sa ngayon, itong yung threat ni Sara Duterte. Pero you think itong ibang other legitimate issues na nire-raise, kunwari sa budget, this dilute this particular campaign to hold the Vice President accountable? Ganun po ba yung nakikita niya nangyayari? Yes, ganun na mismo yung nangyayari. Kasi alam namin for a fact na aside pa dun sa chatter sa mga retired generals na calling for an ouster, alam namin na kargado ito ng Duterte propaganda machinery. Pati yung troll farm nila. Alam mo yung message eh. So, nagtatago sila dun sa mga speakers na hindi openly identified sa kanila para lang ma-bolster yung kanilang mensahe na legit yung issue namin. And in the process, mas magaling yung kanilang propaganda machinery, mas malakas eh. Natatabunan pa ngayon itong impeachment issue. So, yun po yun. Kaso iniisip ko rin, no? Hindi ba malaking factor din kung bakit hindi matuloy-tuloy itong impeachment na Sara Duterte? Walang iba kundi si Bongbong Marcos dahil siya naman yung publicly nagsabi sa Kongreso, huwag niyo nang ituloy ang impeachment. And another factor, si Martin Romualdez. Kasi siya naman yung may control sa House of Representatives. Kung gusto niyang tuluyan, edi tuluyan niya. What do you say to that? So, I agree. I totally agree. Kaya nga kami magrarally dito sa January 31 na sila yung doon sa kanila idadirect yung mensahe na buhay yung impeachment. Kasi maaring na intimidate sila doon sa INC rally. I'm not saying ganun ang nangyari, pero nakita mo dito sa democratic space, may mga groups, di ba? Mga sectors na nag-assert sila ng kanilang boses to influence public policy. So in the case ng INC, ginamit nila yung pwersa nila to send the message sa Marcos administration saka sa Kongreso na ayaw namin impeachment. So ito kami ngayon, iba naman ang mensahe namin na dapat ituloy yung impeachment para para nababalanse siya.